Magandang araw sa inyong lahat. Ito pong muli si Harper Accountant. Ang topic natin ngayon is paano gumamit ng VLOOKUP. So, meron tayong dalawang klase ng VLOOKUP, exact match at saka approximate match. Ginagamit yung formula na to kapag meron kang kailangan na data from one table to another, no, para mas mabilis kang mag-produce ng data at mag-capture ng data na kailangan mo. So, bago ako mag-start, download nyo yung workbook na to. Available yung link sa description box ng video para makahabol kayo at para ma-practice nyo din habang pinapanood ito. So, simulan natin. No? Ang formula ng VLOOKUP, i-dissect natin no? Para maintindihan natin habang dinidiscuss ko. So, ang una is yung lookup value. So, or yung kailangan mo na data. Tapos, kung saan table mo siya gustong hanapin. Tapos kung anong column ng table ang gusto mong lumabas, and then kung ano ba siya, kung anong klase ng VLOOKUP, kung exact match ba or approximate match. So doon muna tayo sa exact match. Let's say sabi ni boss gusto niyo malaman yung sales ni Bruce this month. So ito yung ating source table na meron tayong full name ng employee, meron tayong experience, number of experience in years na employee, tapos meron tayong sales in Philippine Peso. So ito yung table na gusto nating paglagyan ng data. So type natin yung formula, no? Equals VL, lalabas yung possible formula, click lang natin yung tab. Tapos bibigyan niya tayo ng guideline para maayos nating ma-initiate yung formula. So lookup value, yung kailangan nating data, in this case ito, comma, and then highlight natin yung table na pagkukuha na natin. Pag-highlight is left click and then piliin lang natin yung range. Tapos comma, kung anong number ng column natin kailangan from yung sa base dito sa table, pangatlo yung kailangan natin. So let's choose 3, then comma, and then meron tayong exact match or approximate match. Kapag 1 ang nilagay natin, true yun or approximate match. Kapag 0, false yun or exact match. In this case, ang kailangan natin is exactong data, kaya exact match yung gagamitin natin. 0 lang and then close, enter. So let's double check kung 68 nga ba. 68. So tama yun dito yung data natin. So let's say gusto natin mapalitan, no? Try natin si Preston Gray kung magkano yung nagawa niya. So 6109 daw, 6109. So Preston Gray, try natin kung makakapture si Liliana Williams, no? So Liliana Williams, so na-capture na. So ganun nagwo-work yung VLOOKUP. Kapag nagbago to yung data base dito, makakapture na from this table. So let's say ang gusto naman ni boss is kung ilang experience na ba si Liliana sa company. So in this case, hindi na siya pangatlo. Papalitan lang natin kung anong column yung kailangan natin from this table. So pangalawa siya sa table. So palitan lang natin yung column from 3 to 2. Enter. So ayun, 3 years na siya sa company. So ganun nagwo-work yung VLOOKUP mo. So approximate match ginagamit para siyang merong range of data or condition, tapos merong result based condition. So let's say sabi ni boss, I want to know Brooks Dixon total commission for the month. Ito yung condition ng commission. Let's say from 0 to 69 wala siyang ma-receive. 72,000 to 79,000 sales in Philippine Peso, makakarip siya ng 7,000, and so on and so forth. So ito yung condition. So ang kailangan lang natin is data, like from 0, and then kapag 0 to less than 70,000, lalabas is 0 na commission. From 70 to less than 80,000, 7,000. Ganun din dito, so on and so forth. So let's say ang nagawa ni Dixon is 80,000.
gawin natin 85. Dapat ang lumabas na commission niya ay between 80 to less than 90,000 is 8,000. Dapat 8,000. So, gawa tayo ng VLOOKUP formula. Equals VL, labas possible formula, tapos yung guideline. Lookup value natin is not this one, yung number. Kasi yung number na to is doon magbe-base yung result. So, ito. Then, comma. Table array kung saan natin makuha yung data. Ito. From this to this. Kasi ito condition eh. Ito yung kailangan natin. Then, comma. Tapos, yung number kung pang ilang column. So, number 2. Comma. In this case, ang kailangan natin is approximate match or true. Press natin yung 1 para doon. Then, comma. Then, enter. So, 8,000 lumabas. So, para siyang nagiging calculator. Let's say, nakagawa si Brooks ng 1.5 sales in Philippine peso. Wala siyang commission. Kapag nagkagawa siya ng 150,000, meron siyang 10,000 commission. So, ganun nagwo-work yung approximate match. Let's say, ang pinapagawa ni boss is, let's say, show me prices of a specific product. So, hindi na one data yung kailangan niya. Kailangan niya ng maraming data. So, para mas mabilis yung pag-initiate natin ng formula at para hindi maging messy yung formula natin, ang gagamitin natin is, meron tayong tatlong klase ng paggamit ng VLOOKUP kapag multiple data yung kailangan natin. So, una is yung name box. Pangalawa is pagsiselect ng entire columns. Pangatlo is paggamit ng absolute cell reference. So, name box muna. Same data. Yung hinahanap natin ngayon is mas maraming product. Meron tayong product table, item code, tapos price. So, bilangin natin ang product natin. Meron tayo 133 product. No? Tapos, 10 lang yung kailangan ni boss. Matrabaho siya kapag hanapin mo siya. Let's say, hanapin mo yung temoya, tapos ito, beans. Hanapin mo. So, ang mas magandang gawin kapag ganitong klaseng multiple data, gagamit ka ng VLOOKUP. So, ang paggamit ng name box, ganito siya. Highlight lang natin yung table. Ayan. Tapos, punta tayo ng name box. Lagyan natin siya ng name. Bigyan natin siya ng name. Let's say, product. Enter natin. So, may pangalan na yung table natin. So, kapag highlight mo ulit yung table natin, meron siyang pangalan. Kapag nagawa kasi ng formula, tapos i-type mo yung product as yung kasama sa formula, ika-capture ni formula na nagre-refer ka sa table na to kapag tinype mo yung name ng table. Let's say, in this case, equals VL, click lang natin yung tab, tapos, itong data, kailangan natin kunin, comma, tapos type natin yung table na nilagyan natin ng pangalan, which is paggamit ng name box. So, product. Ito, lalabas yung parang name tag dito. Click natin yun. Tapos, comma, kung pangilan yung kailangan natin. Let's say, prices ang hinahanap natin, number 3. Then, comma, gagamitin natin is exact match. Tapos, ayan, let's try Atemoya. So, 6. Double click lang natin, no? So, yun ang paggamit ng name box. Na-capture natin yung data na kailangan natin using name box. Tapos, yung selecting entire columns naman, ganito siya gagawin. Explain ko sa inyo. Let's say, meron tayong same data, tapos same requirement, same natin gusto ma-achieve. So, VL, type, tab, tapos yung lookup value na gusto natin makuha, comma, tapos i-highlight natin yung column. Yung column, highlight natin siya. Tapos, click lang natin, let's say, B, C, D. So, selecting entire columns. Column B, C, D, then, comma, yung third column yung kailangan natin. So, 3, then, comma, tapos, exact match.
Tapos double click lang, ayun, na-capture din natin yung data na kailangan natin using highlighting or selecting ng entire columns. And the next type of VLOOKUP is yung paggamit ng cell reference. Actually, cover to sa separate topics kasi medyo mahabang topic din yung cell referencing. Pero for this purposes ng workbook na to, ituturo ko sa inyo yung sabihin ko lang na mabilis ang relative cell references and absolute cell references. So, let's type na formula VL this, let's say simple VLOOKUP. Highlight natin yung kailangan natin na table. Yan. Comma. Tapos third, kasi yung third yung kailangan natin din. False or exact match or 0. Tapos, close natin. Ito po yung formula, no? Balik natin para makita natin. Tapos, close ko lang. Enter. Tapos, kapag ginouble, hindi siya, naka-relative siya. Explain ko sa inyo later. Tapos, double click ko lang, no? So, kapag naka-relative relative reference lang siya, nagbabago yung range niya based dun sa location ng row. Let's say, in this case, ito. Click natin yung, check natin yung formula or click F2. Yan. And then, ito, yung formula, click F2 on this, F2 din. Makikita nyo, gumagalaw yung table nyo pababa. Habang bumababa yung rows na pinaglalagyan ng data. Bumababa siya. So, ayaw natin ng ganun. Para maiwasan natin yung paggalaw ng table kasi nag-iiba yung source table na kailangan natin or source data. Ayaw natin magbago. So, ang gagawin natin is click lang natin itong cell, click F2, highlight lang natin to itong table array, ilalak natin siya, gagamitin natin yung absolute. Sa keyboard nyo, i-click nyo ng F4 isang beses lang. So, lalabas yung mga $sign bago mag-column and bago mag-number. Same with yung ending ng date ng table, $sign bago mag-letter, tapos dollar bago mag-number. So, gayon. Kapag in-absolute natin siya, press natin OK na. Tapos, double click lang natin. Tingnan nyo, double check ko yung formula. F2, F2. So, nakalock siya sa table na yun lang or sa data lang na yun. So, hindi nagiging messy yung ating formula or data. So, yun lang. Recap lang tayo na mabilis. VLOOKUP yung ginagamit kapag magka-capture tayo ng data from one table to another. So, kapag gagamit tayo ng VLOOKUP sa napakaraming data na kailangan natin, gamitin natin ang name box. Pwede rin yung selecting entire columns or paggamit ng absolute cell. So, ayan, yung paggamit ng VLOOKUP. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pa-like na lang, tapos subscribe. Tapos, comment na rin kayo if may gusto ko yung topics na gusto nyo makover ko. Maraming salamat.